Babasa po ako ng verse dito sa 1 Peter chapter 1, verse 8. Verse 8. Ang sabi dito mga kapatid, NIV. NIV ko babasahin mga kapatid. Sabi dito, though you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, you believe in Him and are filled with an inexpressible and glorious joy. Amen. Purihin ng Panginoon. Sabi ni Pedro to mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakabasa ng salita nyo. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito, sa fellowship, sa pagkakataon na patuloy ka mapaglingkuran, mabigyan ka ng gloria, Ama. Salamat po, Panginoon, Ama, sa mga kapatid namin na nandito at patuloy nagpapagamit, Panginoon, Ama, para mabigyan ka ng gloria, Ama. Dalangin namin, Ama, sa lahat po ng mga kapatid namin na wala ngayon dito, papunta pa lang, ingatan niyo po sila patuloy. Ganoon din naman, Lord, dalangin namin mga kapatid po namin sa Sauyo na ah, nasunugan, Lord God. We pray, Panginoon, ng patuloy na pag-comfort nyo sa kanila, patuloy na kayo, Panginoon, magbigay, Panginoon, ng mga pangailangan nila. At alam namin, di nyo sila papabayaan, Ama. At sa lahat po, Panginoon, ng mga nasunugan doon, tulungan nyo kami makatulong sa kanila, Panginoon, in whatever way, Lord God. Dahil alam namin, Panginoon, ikaw magpo-provide sa lahat ng mga ito. Dalangin ko, Panginoon, ang ganoon din naman ang mga ikapo at handog na nandito sa aming harapan. Patuloy niyo pagpalain to. Patuloy niyo i-bless to, Panginoon, at magamit to sa purpose niyo. Higit sa lahat sa pagpapalaganap ng ebanghelyo niyo, Ama, at magamit to, Panginoon, Ama, sa simbahang ito. I pray, Panginoon, sa inyong lingkod ngayong gabi, tago niyo po siya sa inyong kaluwalhatian. I pray for clarity of mind and clarity of speech. May your face and your word alone be seen and be heard on this pulpit. In Jesus' name we pray. Amen. Makakaupo na tayo mga kapatid. Amen. Praise the Lord. Kamusta na po mga kapatid? Update lang para kasi dito manggagaling yung topic natin ngayon. Ang topic natin ngayon mga kapatid is about joy. Amen? Lahat magsabi ng joy. Hindi yung dishwasher yung face mga kapatid, yung dishwashing liquid. Update lang mga kapatid, alam ko na paunahan na natin ng tulong yung mga kapatid natin na nasunugan dun sa Sauyo. Amen? Kagabi po, nagpunta po kami nila Pastor Joel, nauna po si Pastor Joel doon. Ah, natutuwa po si Ate Gemma mga kapatid na nararamdaman niya ang talagang pag-care natin. Amen? Dapat naman talaga ganun no? Alam ko may naibigay na rin kanina na napahabol no, Ate G, no? Na, yeah. Hindi naman po, amen, yan. Hindi naman po magtatapos doon hanggang makarecover sila, kaya natin mga kapatid. At alam natin magpo-provide ang Panginoon. Amen? Actually, isi-segue ko doon yung topic natin ngayong gabi. Nung kagabi kasi nung pumunta kami ni Mayan doon, nung asawa ko, ah, medyo fresh pa yung no, pastor, no? Amoy mo pa yung mga sunog, no? Amoy pa yung mga uling. Tapos tiningnan namin, madilim ang paligid. Tapos chinek namin talagang maraming bahay na nasunog dun sa parte ah, nila Ate Gemma. Pagpunta namin ni Mayan doon, hindi ko expected na nung nakita namin, nakasalubong namin si Nanay Gemma, hindi ko alam kung ganun siya maghapon eh. Nakangiti siya. Nakangiti, mga kapatid. At alam nyo, sa pag pumupunta po ako ng custom, alam nyo yung yung parola, lagi ko pong dinadaanan yon. Alam po ni Brother Maki yun. Madalas po yung sunog doon. Sa isang taon siguro mga tatlo, apat. Yung nakaraan, mas malaking nasunog doon eh. Pero ang napansin ko, sa lahat lagi ng mga nasusunugan doon, ang laging nakikita akong itsura sa karakter ng mga tao, laging stress, laging malungkot, galit, laging, alam nyo, syempre, nasunugan, mahirap masunugan, di ba mga kapatid? Sabi nga nila, mas mabuti pang manakawan ka kaysa masunugan ka. Pero walang mabuti doon mga kapatid. Pero kung ipagkukumpara from evil
to worse, parang gano'n, mas pipiliin na nila yung nakawan kaysa masunugan dahil nga ubus talaga. Si Ate Gemma, sabi niya kagabi, pati yung isang aso niya, namatay 'no? Sasagipin niya nga dapat, eh, siguro Ate Gemma, tumatawag siguro yung aso niya. Pero hindi mga kapatid, halos naubos yung gamit niya sa baba saka sa taas. Pero isang interesting na character na pinakita sa amin ni Ate Gemma kagabi, nakatawa, nakangiti pa si Ate Gemma. Sa lahat ng nasunugan, siya po yung nakangiti dun. Amen. At sa lahat ng mga nakikita ko na sunugan, sa parola madalas ako nakakita nun, si Ate Gemma po yung nakangiti. Hindi ko alam mga kapatid, although alam ko may trauma, pero I suspect mga kapatid na itong ngiti ni Ate Gem Ate Gemma, genuine 'to. Amen? Alam niyo kung anong tawag dun? Hindi tawag dun hindi siya happy lang, ang tawag dun joy. Amen. Yung joy na meron tayo mga kapatid, yun yung joy na kahit nasunugan ka na, makakatawa ka pa rin. Amen. Amen. Hindi ko naman gusto ayoko naman sabihin, "Pastor, parang gusto mo masunugan din kami, pastor, ha?" Hindi po mga kapatid, ang ibig ko sabihin, etong joy na 'to, napapatunayan natin 'to na meron tayo 'pag dumarating yung mga sirkumstansya na katulad nun at nakakangiti ka pa rin. Amen. Bakit nakakangiti ang mga tao na sa kabila ng sirkumstansya nila ay hindi appropriate sa kanilang sitwasyon, pero nandun pa rin yung saya o yung joy o yung kagalakan at hindi nawawala, 'di ba? Amen. Alam niyo mga kapatid, ito yung isang bagay na may mga na-preach na po ako dito tungkol sa joy, pero gusto ko lang ah, daanan natin yun ngayon yung medyo hindi natin masyado natatakil tungkol sa topic ng kagalakan o ng joy mga kapatid. Amen. Amen, Pastor God. Salamat po. Ang joy at happiness mga kapatid magkaiba siya. Ang happiness mga kapatid, yung happiness, nung binasa ko yung definition niya, galing siya sa Latin word na hap, kung tawagin, H-A-P. Ang Latin word na hap, mga kapatid, ang ibig sabihin nun, chance. Ibig sabihin, ang happiness is intrinsically nakadugtong siya sa pangyayari. Nakukuha nyo? Kung ikaw ay masaya, dahil yon sa nangyayari sa'yo. Okay? Ang happiness, mga kapatid, ang difference niya sa joy, ang happiness daw, ito yung bagay na pag nangyayari ang isang circumstansya sa buhay mo, dun siya nakadepende. Okay? Nakuha nyo? Amen. Pag halimbawa, mga kapatid, maganda yung ah, nangyayari sa iyong buhay, syempre, happy ka. Amen? Pag successful ka, happy ka. Amen? Pag maganda ang iyong kalusugan, happy ka. Ang happiness, mga kapatid, dito siya nakadugtong. Parang it runs through these circumstances, no? Pero ang joy daw, mga kapatid, hindi ganun. Amen. Naalala ko, mga kapatid, si Conor McGregor, kilala niyo yun, mga kapatid? Yung, di ko alam kung kilala ng mga senior yun, mga kapatid. Si Conor McGregor, yung UFC fighter po yun, mga kapatid. In-interview siya, sabi niya ganun, sabi nila, ang pera daw hindi nagbibigay ng kasiyahan. Sabi niya, hindi totoo yun, sabi niya ganun. Eh, ang dami niyang pera, mga kapatid, dahil sa mga laban niyang pumatok. Sabi niya ganun, ang pera, sabi niya, nabibigyan ako ng kasiyahan. At masayang masaya ako ngayon dahil marami akong pera. Sabi niya ganun. Sabi ni Conor McGregor. Pero hindi ganon yung tinutukoy sa Biblia na kasiyahan. Kaya masaya ang taong ito dahil meron siyang sirkumstansya na paborable sa kanya. Amen? Pag inalis mo yung bagay na kinasasayahan niya, mawawala rin yung bagay na yun. Amen? Yung happiness.
So happiness mga kapatid, regard ah, regarded siya largely sa parang spontaneous o yung biglaang mga temporary pleasure ng tao. Amen? Pag may magandang nangyari sa'yo at kunyari tumama ka sa loto, amen. Sino gustong tumama sa loto mga kapatid? Ayaw niya sabihin no mga kapatid. May nagsabi nga sa akin nakaraan mga kapatid kahit isang beses lang, isang hingi lang naman ng patawad yung pastor At least meron na. Pag may mga bagay na biglang nangyari sa'yo, isang mga bagay na magaganda, doon nakasalalay yung pagiging masaya mo. Ang problema sa ganito, mga kapatid, yung bagay na yon, madali ring mawala yon. At hindi siya deeply rooted sa sinasabi ng Biblia na kung ano ang joy. Iba yung joy na sinasabi sa Biblia, mga kapatid. Amen? If things are going well, happiness is our natural response, mga kapatid. But etong joy, mga kapatid, the joy that is mentioned in the Bible, mga kapatid, is different, mga kapatid. Ang joy, mga kapatid, ay hindi siya nadidetermina pag ang ating circumstansya sa buhay ay mabuti. Amen? In fact, mga kapatid, on the contrary, kabaliktaran. Parang ganon. Ang joy nadidetermina pag may nangyaring hindi maganda sa buhay mo at nananatili pa rin yun. Nakukuha niyo mga kapatid? Ito yung joy na sinasabi sa Biblia. Ang contrast mga kapatid, ang joy parang ito yung nagsasabi sa atin na makakangiti pa rin ako sa kabila ng kahit na gaano ka dreadful o gaano ka horrible ang aking circumstansya, pero yung kapayapaan at security ay mananatili. Pati yung joy, mga kapatid. Amen? Wala akong magagawa, mga kapatid. Nakangiti pa rin si Ate Gemma nung pagdating ko dun I mean, I suspect, mga kapatid, si Ate Gemma, alam niya yung bagay na to. At sana alam natin to. Amen? Kasi hindi hindi question ng if kung darating ang circumstansyang hindi maganda sa buhay natin. Darating at darating. In fact, mga kapatid, baka meron nga dumadaan doon sa mga circumstansya ngayon na ganun sa buhay natin. At kung wala ang joy na sinasabi sa Biblia, magugupo ka. Magugupo ka. Baka mamaya, mga kapatid, pag dumating yung araw na, alam nyo, madalas mga kapatid sa buhay ng Kristiyano, pagpapasok tayo ng simbahan lagi, meron tayong daladala. Amen? Nakuha nyo kung anong ibig sabihin. Ang happiness, mga kapatid, depends on what happens, mga kapatid. Ang joy is the one that says that my peace and security is not dependable on good health, good fortune, and material possession. Amen? That's why in 1 Peter na binasa natin kanina, sa 1 Peter chapter 1 verse 8, sabi doon, mga kapatid, though you have not seen Him, ibig sabihin, mga kapatid, sabi ni Pedro, hindi dahil sa perception nyo o hindi yung dahil yung nakikita nyo sa moment o yung nakikita nyo sa kasalukuyan, ang joy daw natin, mga kapatid, ay nakadepende saan? Sa pagtitiwala o sa pag-believe. Saan, mga kapatid? Whom having not seen you love, and whom thou now see him not, ye believing rejoice with joy unspeakable and full of glory. Ibig sabihin, ang joy, mga kapatid, na unspeakable ay nakasalalay sa pagtitiwala mo sa isang bagay, sa Panginoong Jesucristo, tinutukoy dyan ni Pedro, ang joy na meron ka ay joy na nanggagaling sa pagtitiwala mo sa Panginoong Jesucristo. Amen? Ano yung ibig sabihin nun, Pastor? Ibig sabihin ng joy na sinasabi ni Pedro dito,
kukoin na lang natin na phrase na Christian joy. Amen. Kasi merong tinatawag na joy, ah, may tinatawag ang mundo na moral joy. Ibig sabihin po, Pastor, ang Kristiyano lang ang nakakaintindi ng distinction between joy and happiness. Meron pong tinatawag ang mundo na joy din o kagalakan. Pero ang joy na tinatawag ng mundo, kung tawagin nila yung moral joy, mga kapatid, ito yung joy na nakadepende sa ugali, sa values o sa character na naka-align, deeply align sa kanilang behavior. Anong ibig sabihin ng pastor? Yung gawi. For example, mga kapatid, yung pagiging disiplinado. Pagiging disiplinado ng isang tao. Amen? Ang pagiging disiplinado, mga kapatid, meron siyang nabubunga maganda. Tama? Pero ang problema dito, mga kapatid, dun sa joy na nakukuha ng tao dito, ng hindi Christian, sa bagay na to, mga kapatid, ito'y parang deeply rooted sa kung ano yung gagawin mo, kung ano yung ginagawa mo. Amen? Halimbawa, mga kapatid, disiplinado ako sa aking pag-uugali bilang tatay. Maganda yung pagmamalakad ko sa pamilya ko pero hindi ako Kristiyano. Meron akong somewhat joy na nararamdaman doon kasi nagagawa ko, naka-align yung aking mga values, yung aking gawi sa aking mga karakter. Ibig sabihin, mga kapatid, meron kang makukuwang joy sa sa magagandang gawi, magagandang ugali na ang problema dito, mga kapatid, yung integridad na kailangan mong i-maintain sa bagay na yun ay nakasalalay sa pagiging consistent mo sa paggawa ng bagay na yon. Pag sumablay ka isang beses, mga kapatid, mapupulaan yung karakter mo at integridad mo. So therefore, yung joy na nararamdaman mo sa bagay na yon, naglalaho rin. Ang difference ng joy na meron sa Biblia, hindi siya naka-instinctly align sa kung ano yung gagawa o ginagawa ng tao. Amen? Naka-align ng joy sa kung sino ang pinagtitiwalaan mo. Nakuha niyo, mga kapatid? Ito yung joy, mga kapatid, na sinasabi sa Biblia. Pero ganito yung pastor eh. Ang joy, mga kapatid, na meron dito sa Biblia ay grounded sa fact, sa katotohanan na kung ano ang ginawa sa atin ng Panginoon at kung sino siya. Amen? Sa Ephesians chapter 2 verse 8 to 9, may sinasabi dyan, mga kapatid. Ang sabi dyan, "For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God." Ibig sabihin, yung kaligtasan na meron ka, wala kang kinalaman doon. Regalo lang sa iyo yun. Amen? Kasi, mga kapatid, ang joy ng mundo na tinatawag nilang moral joy, ang kaibahan niyan, ang joy na meron tayo ay grounded sa joy ng ating salvation. Amen. "For by grace are you saved through faith, and that not of yourself, it is the gift of God." Okay? Ang joy na meron ka, grounded sa kaligtasan na ginawa ng Panginoong sa'yo. Amen? Pero, mga kapatid, tandaan mo, kasi pag binaba mo yan sa verse 9 and 10, sabi doon, mga kapatid, kasi minsan medyo naguguluhan tayo eh. Pastor, saan ba tayo naligtas? Naligtas tayo sa grasya. Tama? Sa pamamagitan ng pananampalataya. Pero, mga kapatid, not of works, lest any man should boast. Pag binaba mo sa verse 10, baba mo nga sa verse 10, Kuya Alexis. Yan. "For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works." Hindi tayo naligtas sa pamamagitan ng gawa. Okay? Sabi sa 8 and 9. Pero iniligtas ka para gumawa ng mabuti. Okay? "We are not saved by works, but we are saved for good works." Okay. Kaya hindi, mga kapatid, maghihiwalay yung dalawang bagay na yon. Nakukuha nyo, mga kapatid? Ang joy na meron ka, grounded sa kaligtasan na ginawa ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin nun, hindi ka gagawa ng mabuti. Dapat yun yung nagiging bunga ng paggawa mo ng mabuti.
At dapat yun nakaugat dun sa joy na meron ka. Amen? Unang-una mga kapatid, sabi sa 62 verse 6 ng Psalms mga kapatid, siya yung ating rock ng salvation. He only is my rock and my salvation. He is my defense, I shall not be moved. Ibig sabihin mga kapatid, kung ang joy mo hindi nakasalig mga kapatid sa katotohanan ito, na ang Diyos at Diyos lang ang iyong muog, ang tawag dyan sa Tagalog, o yung bato ng kaligtasan, ang joy mo mga kapatid matatalo ng sirkumstansya. Amen? Amen. Tandaan nyo mga kapatid, deeply rooted at inherently rooted dapat ang ating kagalakan sa kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa atin. Amen? Bakit nakakatawa pa rin si Ate Gemma? Dahil alam niya yung katotohanan ito. Amen. Kung hindi mo alam ang katotohanan ito, mga kapatid, magbabase lang ang joy mo o ang happiness mo sa magiging sirkumstansya ng buhay mo. Kaya si Ate Gemma, nung nakita ko at nakasalubong namin, nakangiti. Hindi dahil sa sirkumstansya niya, mga kapatid. Pangalawa, our joy is not dependent on what is gained or what is lost. Ang ating kagalakan ay hindi dependent sa kung ano yung magkakaroon tayo o yung magiging natin o ano yung mawawala sa atin. Amen. Amen. Ang joy na meron ka, kahit mawalan ka, mananatili. Ngayon, kung magkakaroon ka, mananatili rin yun. Dahil nagkaroon ka, kaya ka nagagalak. Dahil ang Diyos at ang kaligtasang pinagkaloob niya at ginawa niya sa atin, dun nakaroot yung joy na meron tayo. Amen? Balik tayo sa Psalms, mga kapatid, chapter 16, verse 11. Ang sabi dito, mga kapatid, 16 verse 11 ng Psalms, Thou wilt shew me the path of life, in thy presence is fullness of joy. Saan daw mga kapatid ang fullness of joy? Sa kanyang presensya. Tandaan nyo mga kapatid at the right hand. Pag nakita nyo sa Biblia at the right hand mga kapatid, ang isang symbolism ng right hand ng Diyos ay yung kapangyarihan. Kapangyarihan yan mga kapatid. There are pleasures forevermore. Ibig sabihin mga kapatid, dun sa kapangyarihan ng Diyos, nandun yung pleasure. Ano ba yung pleasure mga kapatid? Yung kagalakan, yung kasiyahan. Biruin mo mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos na nagpapahayag ng kanyang gloria at katakot-takot na hindi natin ma-explain na kapangyarihan mga kapatid. Meron siyang gentle na paghawak. Alam niyo mga kapatid, gentle ang paghawak ng Diyos sa atin kahit makapangyarihan siya. Kasi mga kapatid, hindi ka magkakaroon ng pleasure sa kapangyarihan ng Diyos kung hindi siya maggrasya. Madudurog ka mga kapatid. Madudurog ka. Pero sabi dito mga kapatid, in thy presence is fullness of joy. Ibig sabihin, mga kapatid, kung ang presensya ng Panginoon ay hindi mo na nagiging joy, ibig sabihin, baka meron ka ng ibang pinaglalagakan. Pero dapat mga kapatid, pag nandito ka at nasa presensya ka ng Panginoon, dapat nakikita yung joy. Amen? Depende yun mga kapatid. Hindi yun nakadepende mga kapatid kung nasunugan ka o nagkaroon ka ng nanalo ka sa loto. Amen? Amen. Sa totoo lang, sa kultura na meron tayo ngayon, eto na yata yung generation na napakarami na parang self-help na mga books o mga paraan para sumaya yung tao. Totoo lang mga kapatid. Kaya maraming naiimbento ngayon. Pero eto na rin yung generation na pinakamalungkot sa lahat. Bakit? Kasi nakasalig ang happiness ng tao ngayon sa mga sirkumstansya na meron sila. Pag ikaw maganda yung sirkumstansya mo, okay lang. Pag may sakit ka na, wala na. Amen?
Ang joy natin mga kapatid ay hindi depende sa kung ano yung mawawala sa'yo at kung ano yung magigain mo. Ang joy natin mga kapatid ay nasa presensya ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Marami kayong makikita mga kapatid na mga self-help books sa mga bookstore ngayon. 7 ways to make you happy. 7 ways to be successful. 10,000 ways to be... Alam niyo yung mga kapatid, to be a good husband, yung mga ganon. Pero totoo mga kapatid, yung mga bagay na yun, magaganda naman yun eh. Pero ang problema sa mga ganon mga kapatid, parang artificial lang siya. Alam niyo yung Christmas tree mga kapatid? Hindi ko sinasabi masama yung Christmas tree ha. Yung Christmas tree, ang kaibahan niya sa punong totoo, yung punong totoo, lumalago. Amen? Yung Christmas tree, although maganda lang siya pag dinidecorate mo, patay pa rin yun eh. Amen? Hindi siya, hindi siya totoo. Hindi siya totoo. Parang ganito yung ginagawa ng tao mga kapatid sa buhay nila. Yung Christmas tree, nilalagyan nila ng mga palumuti para gumanda at magmukhang maganda. Pero ang totoo, patay. Patay pa rin yun. Counterfeit lang yun. Pero ang totoong mga kapatid na joy, mga kapatid, hindi ganon. Hindi mo na lalagyan ng mga kolorete sa labas para gumanda siya. Hindi mo na siya pwedeng bawasan para gumanda. Ang totoong joy, mga kapatid, kahit wala yung mga bagay na yun, totoo siya. Lalago dahil buhay. Nakukuha nyo, mga kapatid? Amen. Yan yung joy na meron tayo. Amen? Totoo ba yun? Amen. Di ba? Parang wala naman sa inyo, mga kapatid, nakasimangot kayo lahat eh. Parang mas masaya pa si Ate Gemma sa inyo eh. Hindi ko naman sinasabi, sana masunugan din kami para sumaya kami. Hindi po ganun mga kapatid. Ang sinasabi ko po mga kapatid, kahit dumating yung bagay na yon, hindi mawawala yung ngiti mo. Amen? Wag naman sana, Lord. Hinaan mo na lang kasi baka marinig ng kaaway eh. Sabi mo, kahit dumating yung Lord, hindi ako magbabago. Hinaan mo na lang kasi mamaya marinig ng kaaway, di ba? Pero ang tinutukoy dito mga kapatid, itong joy na to, kung mawawalan ka o kahit magkaroon ka pa, mananatili ito at buhay ito. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Pangatlo, amen. Mabilis lang ako pag Miyerkules eh kasi gusto ko mga kapatid, mabilisan lang. Mamaya mag-rapture mga kapatid eh. Ang joy natin mga kapatid, kaya niyang harapin head-on ang lahat ng trials na darating sa ating buhay. Ito yung joy na meron tayo. Amen? Ibig sabihin ba yan, Pastor, pag nagkaroon ako ng problema, masaya pa rin ako, mahaharap to? Oo. Hindi naman sinasabi sa Biblia na yun. Alam niyo sa Thessalonians mga kapatid, ang sabi doon, hindi tayo katulad ng mundo na parang ang tawag ba sa Tagalog ng whip, nagtumangis, umiyak ng sobrang, ang context kasi doon mga kapatid, pag namatayan tayo, sabi ni Pablo doon mga kapatid, hindi tayo katulad ng mundo na pag tumangis ay parang walang pag-asa. Tayo mga kapatid, alam ng Diyos, meron tayong pagtangis na mangyayari. Pero yung pagtangis na ginagawa natin, mga kapatid, yun yung pagtangis ng may pag-asa. Amen? Amen. Ibig sabihin mga kapatid, alam ng Panginoon, masasaktan ka. Alam ng Panginoon, may darating sa buhay mo na mahihirapan kang harapin. Amen? Mahirap mga kapatid, mamatayan ng mahal sa buhay. Mahirap masunugan. Mahirap magkaroon ng cancer. Alam ng Panginoon yan. At meron mga kapatiran tayo na dumadaan sa mga bagay na ganun. At alam namin mga kapatid, alam ng Panginoon, na hindi naman tayo yung tipong parang pinipilit na lang natin maging masaya. Ako mga kapatid, nung namatay yung papa ko, isa sa hanggang ngayon, struggle ko, yung pag naalala ko yung bagay na yun. Nalulungkot ako. Pero alam niyo kung bakit ako nakapagpatuloy mga kapatid? Kasi meron ako hindi maipaliwanag na
kagalakan at kapayapaan na hindi nagtatapos sa ganitong sirkumstansya ang buhay ng Kristiyano. Amen. Yung nangyari kay Ate Gemma, mga kapatid, nangyari sa mga kapatid natin doon sa Sauyo. Alam ni Ate Gemma, hindi doon ang katapusan niya. Hindi doon ang katapusan. Alam niyo kung bakit? Matatag kasi yung joy na meron tayo. Hindi nakabase sa nararamdaman natin. Kung nakakaramdam ka ng lungkot, ang ibig sabihin ng Panginoon, yung joy na to, nandiyan pa rin. Amen. Kasi hindi ito nakabase lang sa pakiramdam. Kaya kaya niyang harapin ang mga pagsubok na darating at meron ka ngayon. Amen? Our joy, mga kapatid, sabi sa Psalm chapter, sa Romans chapter, ano ba yung, yan, sa Romans chapter 5, and patience experience hope. Hanggang 8 ba yan? Hanggang 8 yan, Verse 5. Hanggang 5 lang. And hope make it not ashamed because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Meron pa ba? Ayan. Balik mo nga sa 4. Sabi dyan, and patience, experience hope. Ang konteksto ni Pablo dyan sa mga taga-Roma, mga kapatid, yung mga trials ng buhay. Amen. Ang sabi ng Pablo dyan, yung trials na meron ka, nagre-resulta daw yan at naghuhubog sa'yo ng pasensya. Amen? Isa sa pinakamahirap na prutas ng Espiritu, mga kapatid, pasensya. Pang-ilan ba yung pasensya dun sa Galatians chapter 5? Love, joy, pangilan? Pangapat? Panghuli? Hindi nyo kabisado. Pang-4, no? Pang-4. Bakit pang-4 siya, mga kapatid? Alam nyo kung bakit? Mauuna yung pag-ibig. Pangalawa, yung joy. Ano yung pangatlo? Peace. Pero may kapayapaan ka na, tapos biglang papasok yung pasensya. Hindi ba dapat pasensya muna bago ka magkaroon ng kapayapaan? Di ba? Alam niyo yung pasensya, mga kapatid. Kaya lumalabas yan sa pagsubok. Kasi yung pasensya, mga kapatid, iyan yung parang langis na pinipiga sa'yo para palabasin. At mahal yan. Mahal lang presyo niyan. Totoo lang, mga kapatid, dito nga lang sa loob ng church Ang hirap magpasensya, di ba? Lalo na pag pakiramdam mo, tama ka. Tapos, hindi nakikinig. Ukutusan ko na to Totoo, mga kapatid, minsan lalagay ka sa pressure ng Panginoon para palabasin yan. Amen. Pag hindi lumabas ang pasensya, mga kapatid, hindi ka makakapunta hanggang sa 7. 7 ba yan? 7 yan, Hindi ka makakapunta doon. Pero kung wala kang joy, mga kapatid, hindi ka nga makaka-step dyan sa pasensya Kailangan may joy ka muna. Ang joy, pastor, ang hirap-hirap Parang inuutusan, sabi sa Philippians, rejoice forevermore. Parang inuutusan ka ni Pablo na maging magalak, sumaya. Parang hindi naman, ano yun, pastor? Utusan ako masaya. Hindi nga ako masaya ngayon, malungkot ako, talo ako sa Pusoy-Dos ngayon talo ako sa Tongits Talo ako sa scatter. Alam niyo mga kapatid, may mga pastor na nag-scatter. Hindi, dahil yun, mga kapatid, sa hirap ng buhay. Pero totoo lang, mga kapatid, ang sinasabi ni Pablo dyan sa Romans chapter 5, yung circumstansya ng pagsubok na meron ka, siya may control. Amen. Kasi meron siyang palalabasin sa'yo. Kung hindi ka dadaan dyan, hindi lalabas yan, mga kapatid. Amen? Experience hope. And hope make it not ashamed. Alam niyo yung hope na meron tayo? Hindi mo maikakahiya yun. Bakit? Totoo siya. Amen. Hindi siya idea lang. Because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us. Ito yung magandang patunay na ikaw ay nasa Diyos. At ikaw ay ligtas. Ang Santong Espiritu na nasa sayo. Amen?
Sabi mo sa katabi, nasa iyo ba? Nasa iyo ba? Minsan mga kapatid na nakakasagot niyan yung katabi mo, hindi ikaw. Nakukuha niyo? Parang wala, iba yata yung espiritu na meron to eh. Lahat tayo mga kapatid, kaya ka dinipositohan ng Panginoon ng Santong Espiritu para patunayan na tapat siya sa pangako niya at babalik siya. Amen. Parang di kayo masaya. Amen. Palakpak tayo sa Panginoon mga kapatid. Alam mo kung bakit masaya si Ate Gemma? Dahil inaaliw siya ng Santong Espiritu. Yun yung katunayan na tapat sa pangako ang Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. 8:20. Ang Panginoon, ang ever-present help natin mga kapatid. Amen. Ano may ibig sabihin nun? Ang Panginoon, lagi siyang nandyan at pag kailangan mo, nandyan siya para tumulong. Hindi ka natatawag sa 911 para maghintay. Ibig sabihin, ever present. Amen. At siguro dito ako magtatapos mga kapatid. Sa Psalms chapter 51 verse 12. Etong Psalms na to mga kapatid, Psalms ni David to. Ito yung nagkasala siya kay Bathsheba. Nagkasala siya sa Diyos at napatay niya yung asawa, pinapatay. Or actually, murder. Pinasadya niya yun. Kasi si Uriah, mga kapatid, para pagtakpan niya yung nagawa niyang kasalanan, yung pangangalo niya kay Bathsheba, pinabalik niya si Uriah para sumiping sa asawa niya. Kasi yung ginawa ni David na paglapastangan, nagkaroon ng bunga. At gusto niyang pagtakpan yun. Parang kumbaga, kung yung si Uriah bumalik at sumiping kay Bathsheba, hindi niya aakuin yung bata. Nakuha niyo mga kapatid? Hindi nangyari yun. Kasi sabi ni Uriah, namamatay yung mga kasamahan ko sa gera, tapos ako dito magpapakasaya sa piling ng asawa ko. Hindi yata tama. Ang ginawa ni David mga kapatid, pinadala niya si Uriah sa harapan ng gera, kung saan yung pinakamatitindi yung labanan at namatay si Uriah. Ang tawag doon mga kapatid, homicide. Or homicide ba yun, Pastor? O murder? Pre-plan? Murder, pre-plan. Ibig sabihin, pinlano ni David. Murder ang kasalanan ni David bukod sa pangangalo niya. Ang sabi niya sa verse 12, restore unto me the joy of thy salvation and fold me with thy spirit and renew a right spirit within me. Alam niyo mga kapatid, ang problema ni David mga kapatid ay hindi nagsimula sa tawag ng laman. Nagsimula ang lahat dahil yung joy ng salvation ay hindi niya na nare-recognize sa sarili niya. Bakit? Kasi mga kapatid, pag yung joy ng salvation na wala sa'yo, papalitan mo yan ng iba. Ito si David, pinalitan niya ng kalayawan ng laman. Ikaw mga kapatid, kung nawala ang joy sa'yo, lalo na nung salvation, papalitan mo yan ng career, ng pera, ng possession. Ang tanong mga kapatid, ganito. Kung ikaw, magiging masaya ka lang sa Panginoon pag pinagaling ka na sa iyong sakit, hindi ka totoong Kristiyano. Amen. Amen. Bakit, Pastor? Hindi, nagpapagaling ng sakit ang Panginoon, mga kapatid. Pero kung magiging masaya ka lang sa Panginoon, pag pinagaling ka sa iyong sakit, you're committing an emotional treason. Kung magiging masaya ka lang sa Panginoon pag pinayaman ka na niya at binigay yung gusto niya, gusto mo, sa matagal mo nang pinapanalangin, hindi ka totoong Kristiyano.
at hindi totoo na ang joy mo ang Diyos. Nakuha niyo mga kapatid? Kung ikaw ay nawalan ng mahal sa buhay, ng possession, at nawala yung joy na meron ka, counterfeit yung joy na meron ka at hindi sa Diyos yun. Ang totoong Kristiyano, ang joy niya ay sa Diyos. Whether you have or have not, whether may gain ka or wala, whether you lost something or you gain something, mga kapatid, yung joy na yan dapat nananatili yan. Kaya nakakasala si David dahil nawala yung joy na yun ng kaligtasan. Tandaan mo mga kapatid, yung kaligtasan na meron ka, hindi mawawala yan. Kaya dapat ang joy na meron ka, hindi rin dapat nawawala. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Tayo tayo mga kapatid. Sabi mo mga kapatid, marami na akong nakikita nasa tugal. Pero si Ate Gemma lang yata ang kakita ako ng pag-asa ng ngiti pa. Kasi I suspect something in her na, Panginoon, ganito talaga yung ginagawa mo sa akin. Kahit ubus na yung mga ari-arian namin, yung ngiti hindi nawawala. Amen. Hindi ko naman sinasabi mga kapatid na kailangan natin dumating sa ganun para, alam niyo, minsan, para lang mapatunayan yung joy na yan, minsan, inaadaan ka talaga ng Panginoon sa mga bagay na katulad ng mga ganun sa circumstance. Kasi ganun ang joy eh. Ang joy, ganun mga kapatid. Hindi siya sumasaya lang sa circumstansya. In fact, the contrary nga yung nangyayari. Sumasaya pa siya, nananatili ang masaya niya kahit masama na yung nangyayari. At sana mga kapatid, itong joy na ito naiintindihan natin mga kapatid. At sana mga kapatid, itong joy na sinasabi sa Biblia, meron tayo. Amen. Dahil pupunta ka na lang dito sa church mga kapatid, empty. Lord, sagutin mo na yung prayer ko. Malapit na mawala ang joy ko. Mauubos ka, mga kapatid. Maniwala ka, mauubos ka. Hallelujah. Restore to me the joy of my salvation and deliverance of every day. Amen. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. 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 Panginoon, maraming salamat po sa kagalakan ito, Panginoon, na hindi po nakadepende sa circumstansya, hindi po nakadepende, Panginoon, sa kung ano yung mawawala o yung magiging namin. Hindi po nakadepende, Panginoon, sa aming kalusugan, o sa mga prayers namin, Panginoon, na hindi niyo pa natutunan. Yes, Lord, kami po yung magagalak at masasaya, Panginoon, dahil tinutugon niyo, Panginoon, at tumutugon niyo sa mga dalangin namin. Pero, Panginoon naman, hindi po, Panginoon, nakasalalay sa mga bagay na ito, Panginoon, ang kagalakan namin, Panginoon. Ang kagalakan po namin, Panginoon, ay rooted, Panginoon, deeply rooted, inherently rooted, Panginoon, sa kaligtasan, Panginoon, na pinagkaloob sa amin, Panginoon, na kahit anong mangyari sa buhay na ito, kami po, Panginoon, ay secure at secure sa inyong pangalan. Panginoon, alam namin, Panginoon, na darating, Panginoon, yung mga times na may iharapin kami mga circumstansya na higit sa aming mga kakayahan para masolve. Salamat po, Panginoon, sa kagalakan ito. Amen. Dahil sa pamamagitan ng joy na binigay ng Panginoon, kami po'y nakakatawid, Panginoon. Hindi po man namin, Panginoon, lubusang maintindihan, Lord God. Pero salamat po, Panginoon, dahil sa ating Espiritu, patuloy na umaayos sa ating mga. Sa mga kapatid ko dito, Panginoon, na nagpo-question, Panginoon, naman sa mga circumstansya ng buhay nila. Dalangin ko, Panginoon, wala, Panginoon, ang kagalakan ko, Panginoon. Ang kagalakan, Panginoon, magugad sa ginawa sa gustong pangbahan sa kaligtasan. Dalangin ko, Ama, sa mga kapatid namin dito, Panginoon, na naghahanap, Panginoon, naman,
sagot sa mga nangyayari sa buhay nila. Dalangin ko, Panginoon, naman na kahit hindi man sa Panginoon, ang mga tanong nila, huwag nawa, Panginoon, na wala ang kagalaan na pinagkaloob ko. I pray, Panginoon, sa mga kapatid po namin na dumarami sa pagsunod ngayon, sa mga kapatid po namin na naapektuhan ng sunod sa work. I pray, Panginoon, we pray, Lord God, huwag niyo pong alisin, Panginoon, huwag mo mawala, Panginoon, ang kanilang kagalaan. Alam namin naman na hindi po, Panginoon, magtatapos sa mga masasamang sirkunstansya ng buhay namin. Ang buhay nito, Panginoon. I pray, Panginoon, naman sa mga kapatid ko nandito, Lord God, na kayo po ang maging kagalaan nila. Na makita namin, Panginoon, katotohanan ito, Panginoon, na higit sa lahat, Panginoon, ang bagay ikaw ang aming kagalaan. I pray, Panginoon, sa gabi nito, sa aming panandali, pag-iwalay, pabaunan niyo po kami, Panginoon, na yung salita. Patuloy po kami, Panginoon, na maglaan ayon sa iyong kalooban. Ingatan niyo po kami, Panginoon, naman sa aming panandali ang pag-iwalay at dalangin namin naman na yung paggalaan ay patuloy na sumahan. Patuloy ka namin tinataas, pinukulit, pinanagpila. Ito po lahat ng ito, Panginoon, sa inyo lang, sa pangalan ng banal, maganda, at makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ni Jesus,